Pray. Wow! Ano nakita mo? Parang gusto kong bumili. Kaso ang mahal, friend. Ano nakita mo, Liam? It's called Little Kids First Big Book of Things. Isaw. Isaw na chocolate. Hi, I'm Chris, a Raketera homeschooling nanay kay Liam at kasama ang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! Isang munting paalala na hindi ibig sabihin na pakain mo na, nabihisa mo na pag-eskwela mo, na may bahay kayo, na may natutulungan ng anak mo, ay isa ka ng mabuting magulang. Bare minimum po yon. Opo, ulit-ulit ako, lagi ko ito sinasabi sa inyo, no? Kung hindi nyo afford sa oras ninyo, na upuan niya mga anak nyo para turuan ng values, ma-manage yung mga emotions nila, kilalanin kung sino sila, anong mga gusto nila, anong mga ayaw nila, wag na kayong mag-anak. Please lang. Bakit ba nagagalit na naman ang mami kiss ninyo? Kasi sa balita, girl, ang dami mga minors na kung ano-anong pinagkakagawa nila. Ang lalakas ng loob. Tapos ang una kong tanong, asan ang mga magulang nito? Bakit ganito umakto itong mga siraulong to? Bakit hindi nagagabayan ng maayos ng mga magulang yung mga anak nila? Nung public school teacher ako, yung mga makukulit sa klase, yung mga tipong napapadala sa guidance office, yung ganon. Ang profile nito kadalasan, walang magulang na present. Lagi yung magulang pareho nagtatrabaho. Kung single parent, lalo na, wala talagang gumagabay, kaya nag-a-act out sa school. Pero bakit ba kasi nila kailangan parehong magulang magtrabaho, 'di ba? Kasi ang hirap ng buhay. Pero minsan naisip ko, no, paano kaya kung lahat tayo ay sumasahod ng sapat, tas hindi sobrang mahal na mga bilihin, tas medyo okay yung ating economy, magiging mabuting magulang ba tayo lahat? 'Di ba? Kasi parang minsan doon ko siya gustong isisi, yung oras na dapat ginugugol sa pagpapalaki ng mga bata, no? Parang napupunta yung oras na yun sa pagtatrabaho kasi ang hirap nga ng buhay. Grabe ka naman, Mami Chris, nakakakain ka nga 3 times a week, may bahay kayo eh. Sabi mo ba na mahirap ka? Hoy yung mga middle class na kagaya namin, kami yung bagong poor. Kami yung tigasa po, kaya ramdam na ramdam namin yun. Yung lagay ng economy, ramdam na ramdam namin yung pagwawaldas ng mga nasa posisyon, sa mga taxes na binabayaran namin. May hugot na naman siya. Sino kasama ko? Saan tayo ngayon? Tayo ay maglalaro. Oo. Tayo po ay nasaling kit-kit na naman tayo, Liam. Sa tingin mo, makakapanalo ba si Mama Chris? Napaka-memorable nitong game na to. Nakikita niyo ba yung suot kong sapatos? Running shoes yan ng Decathlon. Hindi siya sobrang elevated. Kaya yun yung ginagamit ko pag maglalaro ko. Girl, sayang hindi lang nakuna ng video. Nangud-ngud ako. As in, hindi ako di ba may accelerate? Yung ano kabaliktaran? Hindi ako maka-decelerate. May isang tira na hinabol ko pa, tapos hindi ko napigilan tumigil. So, wow. Buti na lang nakapansang, Mami Chris. I will never wear anything shorter than yung suot ko na pants. Kasi, girl, munti ka na ako mabangasan kanina. Para hindi sumubsob ng tuluyan yung pagmumukha ko at mayupi yung aking retokadong ilong, pinantigil ko yung tuhod ko. Which is sobrang dangerous, no? Dapat pala napapractice ko rin kung paano ka lalanding kapag may mga unfortunate events like that. So, sabi ni Daddy Justin, ayan, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Dapat kapag maglalaro ka, nakapang court shoes ka. Yung court shoes mo, pwede dapat sa semento kasi sa semento ka rin naglalaro. Oo. So, ayan, napabili ako ng Nike shoes na kasing presyo ng aking renta. So, ngayon, naka-court shoes ng Mami Chris ninyo. Medyo matigas pala to, no? Nasanay kasi ako sa running shoes na malambot, cushion, na parang naka-medyas ka lang. Ito, girl, para ata akong naka-boots. Matigas yung mga gilid-gilid niya. Pero sabi ni Daddy Justin, kailangan yun kapag maglalaro ka, lalo dun sa pinaglalaroan nga namin na semento, di ba? Kasi matigas yung sahig, kailangan mo ng stability, tapos may mga lateral movements na ginagawa. And ang ganda ng laro ko ngayong araw na to. So, kahit na medyo natalo ko sa lahat ng sa lahat ng set, talo si Mami Chris. Pero ang ganda ng laro ko. I think I just have to, parang masanay yung sarili ko na maglaro ng nakaganitong sapatos. I'm gonna do it. Ayan, tayo ay mag-experiment for his science class. Kakaligo ko lang, kaya meron akong bimpo dito. Mutulo ang buhok. Anyway, pretend tayo, Liam, that this is planet Earth. Okay? And I want you to observe what Mama will do. I'm gonna pour some hot water, so I need some space.
We have hot water coming in. What do you notice? Nung nilalagyan ko na ng hot water? May fog. May steam. Yeah, may steam. Oo. Kasi mainit yung tubig. And then we're going to trap the hot water using this bowl. And lalagyan natin siya ng ice. Careful ha. Kasi mainit yung nasa ilalim. Ayan. Lagyan natin ng ice. Ano napansin mo dito sa area na to? Hindi na mainit. Other than that, what do you see? I see water. You see a little bit of water here. That process is called... Condensation. Yes! That's correct! Now, let's try to add one more secret ingredient and let's see if we can make some clouds, okay? 3, 2, 1. Okay? Okay, isa pa. Whoa! Liam! Did you see that? Yeah. Try it one more time. Liga dito, ikaw mag-spray. Oh, maka mo. 3, 2, 1, spray! What do you see? You see something? Yeah, a cloud. Yeah, para anong color ng cloud? White? Para siyang kulay white, no? Oh. Carefully, tanggalin natin yung bowl sa ibabaw. Wow! Ano nakita mo? Steam. Oh, di ba? Hindi siya steam. Hindi naman siya mainit eh. Fog. Para siyang fog. That's correct. The sun may be gloomily visible as a round disk, but be careful. If Rice, kaya marami dito sa Pilipinas. Dahil kasi perfect temperature, warm weather, laging umuulan, at saka maraming fields. Andito na po kami sa SM at saka ito yung favorite chocolate ni Mami, Oreo chocolate. Yung favorite ko na flavor ay buko pandan. Yung kay mami, anong gusto natin i-try? Yung chocolate na may popcorn. Wow, yung white cheddar. Oh, anong gusto mo? Cheddar or yung ano? Buko pandan na. Cute na ito. Daddy, tingnan mo. Love! Isaw. Isaw na chocolate. Cute yung isa. Ano yun? Ay, ang cute! Gusto ko dito sa Decathlon dahil kasi pwede mag-practice ng basketball and bike. Actually, itong Decathlon na yung bago kong Watsons. Mas madalas pa kami dito. Parang gusto kong bumili. Kaso ang mahal, friend. Parang yung pinakamura nasa 5,000. Ha? Daddy, ano dyan? Mas marami yan nagagawa. Ayan o. Bench press, butterfly, pec-deck, chest press, lat pull down. Alam nyo, itong book sale talaga heaven sent to para sa mga homeschoolers na kagaya namin kasi dito kami kumukuha ng mga workbooks. Ang daming mga books na pwedeng gamitin pang homeschool. May pang grade 3 dito eh. Kaso, math ang hinahanap. Ay, hindi pala. Science pala hinahanap ko. Meron nga ako nakitang workbook. Ang ganda nung content. Kaso nga lang pang grade 2. Eh, grade 3 na yung anak ko. Di ba nasabi ko nga na homeschoolers kami? Ang aming provider ay si Frames of Mind. Yun yung current school namin ngayon. Na sobrang mura lang kasi nasa 7,000 pesos lang yung tuition fee. Actually, para sa akin, ang justification ko doon sa 7,000 na yun, parang admin fee ko na lang yun sa kanila. Kasi sila magtatrabaho lahat ng admin side ng mga grades tsaka mga records ni Liam as mandated by the Department of Education. Pero ang category namin ay independent learning. So, ibig sabihin nun, ako bahala sa ituturo ko sa kanya. Oo. So, may mga subjects lang na mandatory na kailangan graded under the matatag curriculum ng ating DepEd. Pero, ako ay nag-a-adjust, nagdadagdag ng mga bagay na gusto ko pang matutunan ng anak ko. Actually, may mga binibentang material si Frames of Mind kung kayo ay nag-homeschool na pwede naman din na gamitin para hindi kayo masyadong ma-stress sa paghahanap ng mga materials. Got the goods. Ang dami natin nabili na books. Sana mabasa natin lahat. Wala tayo sa bake shop. I'm gonna be honest with you, pag nakita niyo yung matatag curriculum, hindi naman sa nagmamarunong ako ha. Ako lang to bilang magulang. Personal opinion ko, nakukulangan ako.
Kaya, ang dami kong gustong ituro sa anak ko. Pero syempre, sa assessment ko sa kanya, kasi anak ko naman yan, so kilala ko siya kung ano yung mga strengths and weaknesses niya. Sa assessment ko sa kanya, yung load na binibigay ko sa kanya ngayon ay kaya pa naman niya. Kaysa naman, buong maghapon siyang mag-tablet, mag-gadget, mag-TV, o might as well keep him busy with other things. Nachika ko na ba sa inyo yung schedule ni Liam? By the way, ang aming target, ideally, kailangan makapagturo kami 4 days a week. Sa ibang mga homeschoolers, like nung nababasa ko yung GC doon sa school namin, sa kanila parang isang subject or dalawang subject kada isang araw. Dati, ganun kami kay Liam, grade 1 tsaka grade 2 ata, ganun yung ginagawa namin kay Liam. Pero ngayon, covered lahat ng subjects sa isang araw. Parang ang nilalaan ko is 15 to 30 minutes. Yes, ganun lang kaikli per subject. Actually, yung turo na part ko kay Liam, mga 5 to 10 minutes lang eh. Matagal lang ngayon 10 minutes. Ang kumakain talaga ng oras niya, yung sinasagutan niya yung activities. Yung nagpa-perform siya, yung ganon. Oo, yun lang yung talagang makain sa oras. So, sa mga nanay na nagsasabi na parang, parang hindi ko kaya homeschool yung anak ko. I'm telling you, kung kayo nire-review nyo yung anak nyo, yun na yung homeschool. Gagawin nyo lang mas enjoyable para sa inyong dalawa. Pero sa setup na to, ang medyo mas nahihirapan si Daddy Justin nyo kasi nasanay siya na provided nung school lahat nung gagawin tapos i-execute niya lang ganon. Kasi ngayon hindi kami talaga yung naghahanap kung ano papagawa namin kay Liam Sabi ko sa kanya, gamitin mo ChatGPT. Dali-dali. Oo, si ChatGPT gumawa nung mga activities. Tapos, ganun pa rin naman, sabi ko sa kanya, parang diskarte lang yan. Yung mga mandatory lessons naman na nandun naman na sa curriculum. So, babasahin mo na lang. So, gawa mo na lang ng konting guide, ganyan. Basta ang hawak ni Daddy Justin ay math, Filipino, Makabayan, PE, at ang beat. Cherries. Akin, Mandarin, English, Piano, TLE, Science. Oo. So, yun yung mga subjects na hinati namin sa aming dalawa kasi hindi pwedeng ako lang. Mahirap kapag nanay lang gumagawa. Kailangan may kapartner ka talaga.